Hello, good day. So, ito na po yung bagong batas po natin sa lahat ng gumagamit ng SIM card. Okay, so ito po yung website po niya, simbreg.smart.com.ph. So, ang gagawin po ninyo, una-una, i-scroll nyo po down, i-scroll nyo po sa type of registration. So, anong registration? Kung bago, old, bago pero minor, and old sa minor. Sa akin po ay old po. And then sa nationality, ilalagay nyo po kung ano po kayo, ano pong nationality po ninyo, Philippines or whatever. And then itatype nyo kung ano po yung valid ID po ninyo. So nagtype po ako dito sa driver's license pero nakalagay take photo. Ngayon nilalabas po ako, kaya pinili ko po yung other documents. Ayan, so other valid ID or documents with photo, and then i-upload ko po siya. Dapat dito, once na mag-upload po kayo, dapat meron na kayo naka-prepared po ng valid ID na pinicturean po, and then picture din po ninyo na selfie para po mas mabilis po yung pag-upload po ninyo. Hindi yung once na mag-upload na kayo, saka lang kayo mag-prepare po. Better na meron na po kayo para easy po siya. At the same time po, ang max of MB lang is 5 MB. So ayan, tapon natin. Ibig sabihin, pag max of 5 MB, yan lang po nang kaya niyang i-upload po dito sa system na po na ito. Pag hindi po, ano po yan, pag hindi po 5 MB, may tendency po na hindi po i-accept. So much better po, once na picture po kayo, screenshot nyo, and then resize nyo lang po. So yun yan, itatype po natin ID card po number po natin, 0, ayan, and dot. And then next po, first name, and then middle name. So kung wala naman kayo, pwede nyo i-check po yung I have no legal middle name. And then yung last name, type po nyo. Birthday. Okay. Month, date, and year. So years 19 and then siyempre select nyo po kung ano po yung pagkakakilanlan po nyo, male or female. Sa akin is male. And then yung address po, so ayan, kung wala po kayong house in lot number, ilagay nyo po NA. Pero kung meron po, much better ilagay nyo po, no? Street, ito kasi mga optional lang naman po ito. Kaya po, kung wala, pwede nyo lagyan ng NA. Ayan, village, subdivision, unit floor, building. Ito yung province, kailangan po talaga ito. So select po ninyo. So hanapin nyo po kung ano pong province po kayo. So sa akin po ay ito po, ayan. And then municipality. The next yung barangay po. Okay, and then yung last yung zip code. So yung zip code, automatic po ito. Once na type niyo po kung ano pong barangay po kayo, municipality, and yun, provinces. And then alternate contact information po. Kung meron po kayo ibang contact number, pwede pong ilagay po dito. Ano? Kung wala naman po, it's okay. Kahit leave it blank po. And then email address, kung meron po kayo, pwede nyo pong ilagay po dyan. Ano po? Next. Excuse me po. So hintayin lang po natin. So ayan, ito po yung summary po. Okay? Yan po yung summary. So screenshot nyo po para po meron kayong future references ng registration po ninyo. Okay, and then dito po sa alternate contact number or email address, ayun po, ito sa baba. So alternate contact number, email address. So i-check nyo po itong adorable attest that a person accomplished the registration information identification document provided are true, accurate, correct, and compliance to RA 11934, and not requiring registration of subscriber identity module. Ito pong sa baba, optional lang po ito. Kung ayaw nyo po na
yung mag-storbo or something na maka-receive ng kung ano pong mga offers from Smart, pwede nyo po yung uncheck. Pwede nyo po hindi siya i-check. Okay po, pwede nyo po i-uncheck. Pero sa akin, gusto ko po, ano po, i-check ko po siya. Ano po. And then, next. And then, that's all. So, ayan, may ma-receive kayong text from Smart, ano, na kayo po ay nakapag-register na po. Okay. So, sa akin, screenshot po natin para po meron tayong future references. Okay. And then, pwede kayo mag-register ng another stream. And that's all. Thank you.